Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Di ba papunta na sa kanya eh. Nagatid na sila ng pera doon sa Aguada, di ba? O, di ba? He has expertise, experience in investigative journalism. Matapang pa! Nakakaya ka, Wambol! Oy, Wambol University Scholar, wala! Ayaw! O, ayaw po! Ping Lacson, nakala ko, nakakatakot na pulis ka. Bakit buhay pa ako? Duwag ka ba pag kapwa politiko na ang kalaban mo? Hay, parang kuratong balilan yata yan. Mga pulis, madaling mamatay kay Ping Lacson, ganoon, tanong lang. Pero pag politiko, wala, luha si Ping, takot, o di ba, yan pa. Ito yung mayabang na mayabang na, anong pangalan nito? Yung mayabang na former Associate Justice Carpio. O sabi niya, former sinabing, nasa lowest rank lamang ang kaalaman sa pag-aabugas siya ni Senator Marcoleta. Walang yaka, Carpio. Siya lamang ang nagpasara ng ABS-CBN. Gago ka ba, Carpio? Bakit mo dinidiscriminate si Senator Marcoleta? Mag-barangay council ka muna bago ka magsalita. Baka sa barangay tanod nga lang hindi ka manalo eh. Siyempre, former Associate Justice siyempre dyan mga karyason. Sa karamihan dyan, politika rin dyan. Sinong malupit ang kapit, siya ang kumakapit dyan sa mga kapangyarihan na yan. Pero meron po tayong magandang balita. Magandang balita. Pag-ibig process, mali kailangan pa rin sa plenary. Hindi. Automatic yun eh. Yun ang maganda nun eh. We don't need to do that in plenary because Erwin is the vice chairman. Erwin daw is the vice chairman. Siyempre, wala namang may gusto eh. Siyempre, sino bang gusto niya? Nasasagasaan yung mga amo ninyo doon sa Malacanang. O, di ba? Wala. Ikaw na lang kaya. Wambol, ikaw na lang kaya mag-chair ng Blue Ribbon Committee. Ayaw mo? Ay, di ka abogado. Si Erwin, abogado. Sige, Erwin. Erwin, ikaw daw sa Blue Ribbon, Erwin. Ano na naman kaya sasabihin mo dyan? Bending the law sa susunod, scrapping the law, gano'n. Throwing the law, punitin ang batas. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. He is automatically the acting chairman of the Blue Ribbon. Ngayon, we will ask Senator Tulfo when he comes back. He's presently abroad for a very short while. When he comes back, we will have a Blue Ribbon meeting. Nagkakagulo daw po yung majority ngayon, walang gustong kumuha sa Blue Ribbon. Nagkakagulo daw, pinipilit daw po ni Wambol University Scholar. Ikaw. Rapi, ikaw. Pia, ikaw, ayaw mo. JB, ikaw, ayaw mo, ikaw na, sa Blue Ribbon, ayaw mo. Kiko, di ba magkaaway tayo dati sa Vice President na, okay na yun, kalimutan na natin. Ikaw, gusto mo, walang may gusto. Anong gagawin mo ngayon, Wambol? Balik mo kay Marcoleta yan. SP, sorry po ulit lang. SP po ulit lang, SP. Ano pong napag-usapan sa caucus? Yung majority na pag-usapan we are not discounting any of the five na pwede namin makausap na maging chairman ng Blue Ribbon. As a matter of fact, most of us, kung present lahat, they would like to appeal to Senator Lacson. But in the meantime, Senator Erwin Tulfo being the vice chairman,
automatically becomes the chairman right now. So he is the acting chairman. And we all agreed that he's acting chairman. So I called him and I made sure that he accepted it, and he did accept it. None of the five, including Senator Risa and Senator Pia, wants the position, SP? Oo basta sila pa rin kandidato namin at lahat ng mga kasama namin. Any of the five, But especially Central Luzon. but none of the five wants it right now. Right now, yes. So, None ibig of the sabihin, five sir, is right. acting chairman si Acting Senator chairman ngayon. Tulfo As of because now, acting chairman si Senator Erwin Tulfo. Because, sir, And as soon as he comes back, we are going to conduct a Blue Ribbon meeting. Meeting muna. But what happens with the hearing now that you only have acting chairman? Tuloy po ba yung hearing? Tuloy yun. The Blue Ribbon is always alive. It's always alive. That's the only committee na may motu proprio powers. Okay. Now it doesn't mean that because nasa break o nasa nasa out of town, it doesn't mean that the Senate is not working. The reason we have this break is so that the committee hearings continue. There Nagtatali-talinuhan ka na naman Wampol Nagtatali-talinuhan ka na naman. Nagtatali-talinuhan na naman si Wampol. will be continuous hearings of the different committees and even most especially the Committee on Finance, Pero, almost daily. Sir, yung acting, pero eventually magiging permanent chairman siya ng Blue Ribbon o pagdidesisyonan pa rin niya? Pagdidesisyonan niya. Can you clarify? Pagdidesisyonan niya at namin. So far, wala. so yung binanggit po ninyong lima, sir, lahat sila ayaw. At the moment, ayaw. Dahil ano pong binanggit? Plus Senator Lason, medyo they're very, ang sinasabi nila is very busy sila doon sa mga hearings nila Halos lahat, 2-3 committee Pero, na hinahawakan nila na very, very important committee, major committees. gano'n po, sorry, So what they're saying is that they don't have time for it right now. Gaano So kaya yung right now, ibig sabihin nun, kaya hindi namin din-scout na yung 5 ay totally out of the question. Gano'n po kaposibleng magbago pa ang isip ni Senting? Sabi niya kahapon, final answer no na. Ewan ko, I can't say. Right now, he's not in the focus. No, He did not attend. No, he does not feel well. Even yesterday, he called sa CAT siya hindi niya mabasa yung out loud yung mga recommendees. Sir, anong May reaction binanggit reaction kayo ni na- Senator Erwin Tulfo doon sa pagiging acting? Sorry? Anong reaction ni Senator Erwin doon sa pagiging acting chairman niya? Tinanggap niya ba? Okay, tinanggap niya. Tinanggap niya. Sabi Bakit niya, siya siya vice naging chairman. permanent din po? So sabi lang niya sa akin, acting muna ha. Sir, so can you clarify lang? Some senators, like si Senator Aimee, nagreklamo ba't daw tinigil yung hearing ng Blue Ribbon? Can you clarify lang? Kasi ganun yung dating sa ilang senators na tinigil niyo po yung, pinatigil daw. I think she better ask some of her colleagues. There's some of her colleagues bakit nag-hearing meron ongoing na ICI. Siguro sila muna mag-usap. But as far as you're concerned, Kasi as far as we're concerned, hindi naman kami tumigil Tama na, Wampol, tama na. Nagugulan ako sa'yo. Wala na ang hearing, hindi kayo tumigil. Walang hearing Mag-usap kayong dalawa ni Erwin Ayusin mo si Erwin. Sabi mo kay Erwin, bending dalaw is bending dalaw. Kamo kay Erwin. Walang balian ng batas Walang balian ng trip, walang basagan ng trip. Basta balian lang ng batas. So ayan mga Kadoks Mix TV, damay-damay. Oy, Marcos Jr., tignan mo nangyayari sa mga kababayan mo. Ang China ayaw nang bumili ng saging. Panoorin mo to, nakakawa naman si Manong Na to. Ayan kita nyo naman. Ayan, tatadtarin na natin lahat ng mga saging natin. Dahil sa sobrang mura mga Kadoks Mix TV. Kita, ayan lakatan. Yun kanina, latundan. Ito, lakatan. Ayan, lakatan. Alam nyo ba kung bakit ko ginaganito to? Kasi para damay-damay na. Kasi ganito mga Kadoks Mix TV. Yung pang-export namin, kinukuha na lang ng 25 to 27. Tapos yung local, kinukuha na lang ng 15 to 20 per kilo. Yung lakatan hindi kasama yung latundan. Mas mura yung latundan. Ganito kasi mga Kadoks Mix TV. Nakakadismaya kasi. Kasi nga, farmer ako ang laki ng ginagastos namin sa lakatan. Sobrang laki. Alam nyo naman pag lakatan farmer ka, sobrang laki talaga yung ginagastos. Tapos, hindi namin mababawi pag ganun lang yung kuha nila. Kaya damay-damay na mga Kadoks Mix TV. Kasi, binibili nila ng murang-mura. Yung fruit stand, yung mga nag-i-export. Tapos sila kumikita, kami. Wala. Kaya, ang gagawin namin, ayan, damay-damay na. So, damay-damay na mga Kadoks Mix TV. Hindi kami kikita. Hindi rin kayo kikita. Ayan lakatan nyo na.
Lakatan yan. Ayan, oh. Damay-damay na yan. Oh. Kasi nga nakakadismaya eh. Eto hindi to pag-aano ha, pinapakita ko lang sa inyo na yung yung mga bumabiyahe, hindi kayo nalulugi. Kami yung nalulugi. Sobrang lugi. Ang laki ng ginagastos namin sa Lakatan Farm namin. Tingnan nyo, yung mga Lakatan Farm sa Bukidnon, ilan na yung mga nagsasara. Kasi nga, kawawa, nagsasara na lang, binabayaran na lang nila yung tao. Kasi nga, sa sobrang mura ngayon ng Lakatan. So yun lang mga Kadong Mix TV, thank you sa inyong lahat. Nakakadismaya lang, kaya tinatadtad ko ng ano ba Tagalog ng tinatadtad? Basta ginagaganon-ganon ko na, di ko alam. Frustrated po mga ka-reaction. Siyempre, in China, sa Vietnam na daw kumukuha eh. Tingnan mo ang Bongbong Marcos ang nangyari sa mga kababayan mo, napakamura daw ng saging. Pinapakain na lang siguro sa manok. Abot sa ibang bansa ang mga balita tungkol sa katiwalian sa Pilipinas. Dahil dito, ilang mga Pilipino ang nakararanas umano ng diskriminasyon abroad. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Alam po ninyo, noong time na panahon po ng Pangulong Duterte, nagtatravel ako. Punta ka ng Amerika, proud na proud ka, sasabihin nila, your president, I like your president. Gusto ko magkaroon kami ng president sa Mexico, sa Europa. Talagang proud na proud kami mga Pilipino noon kasi masyadong mataas ang tingin nila sa amin dahil kay Pangulong Duterte. Di po ba mag-comment po kayo sa comment section ng mga OFW nating mga kababayan dyan kung hindi proud na proud tayo. Di ba? Tayong mga OFW, di ba? Proud na proud tayo. Pero ngayon, nakakahiya po eh. Nakakahiya ang tingin nila sa mga Pilipino, mga korap eh. Di ba? Hindi, mag-comment po kayo sa comment section. Tama po ba yung sinasabi ko? Noong panahon ng Pangulong Duterte, proud na proud tayong mga Pilipino. Dahil pinapangarap lang sa Japan, pangarap nila magkaroon ng Duterte. Kung saan pa, pangarap po nila magkaroon ng Duterte. Pero ngayon, hindi ni-discriminate nila yung iba-ibang mga bansa ang mga Pilipino. Di ba? Mag-comment nga po kayo sa comment section kung hindi kayo proud ng panahon ng Pangulong Duterte. Yes or no? Di po ba? Hindi lang klima ang malamig sa Norway, kundi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Kwento ni One News anchor Gretchen Ho, isang kaanak niyang senior citizen na bakasyonista sa Norway, ang tinanggihan ng money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Magpapapalit lang daw sana ito ng $300 na katumbas ng halos 3,000 Norwegian krone o nasa 17,000 pesos. Pero ang ikinagulat daw ng mamamahayag. Sabi niya, oh, you come from Manila? Sabi niya, yes, I come from Manila to Dubai, then Dubai to Oslo. Doon na sinabi na, oh, I'm sorry, we cannot give you a change in US dollars because in your country, the Philippines, there's corruption and money laundering. Maging ibang Pinoy abroad, nagbahagi ng parehong karanasan, hindi lang sa Norway, kundi pati sa ibang European countries. Ang Philippine Embassy sa Norway, ikinagulat daw ang insidente. Nangako si Ambassador Enrico Foss na makikipagpulong sa mga kinatuan ng Norwegian Foreign Ministry ukol dito. Noong Pebrero, naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ipinahihiwatig nito na may ginawa na ang Pilipinas para labanan ang isyu ng money laundering o corruption. Pero sa 20 to 25 Investment Climate Statement naman ng US State Department, malaking problema pa rin ang korupsyon sa public at private sector sa Pilipinas. Mula 2019, walang nagbago at nananatili sa 114th ang ranggo ng Pinas mula sa 180 na bansa sa Transparency International's 2024 Corruption Perceptions Index. Ayon sa kanilang report, ang Bureau of Customs ang pinakakorap na ahensya sa Pilipinas. Tingin ng isang ekonomista, epekto na ng mga isyu sa korupsyon ang paghina ng piso kontra dolyara. At kung hindi raw matutuldukan ang isyu ng katiwalian, magdo-domino effect ang problema sa ekonomiya. It all starts and ends with good governance. More disciplined spending, wala nasasayang, wala nawawala sa gastusin. Tapos intensified yung collection ng buwis. Ngayon, ang responsibilidad para kasuhan, isuspend o i-dismiss ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan nasa kamay na ng bagong ombudsman na si Boying Remulla. Heto raw ang marching order ng Pangulo sa kanya. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos,
Hirit agad sa Pangulo. Okay ka pa ba? Para sa senadora, plansi na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaalala niya raw talaga ngayon ang kaligtasan ng bise. Maging si ACT Teachers Representative Antonio Tino nagpahayag na sana hindi na lang yung matagal ng kaalyado ang pinili ng Pangulo. Hamon ni Tino kay Remulla, tugisin maging mga kaalyado ng administrasyon na dawit sa katiwalian. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines ang reassignment ni Colonel Dante Lachica mula sa pagiging commander ng AFP Security and Protection Group na dating Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon sa AFP, dahil ito sa nakabingbing kaso ni Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa Ombudsman, matatandaang nadawit ang dalawa sa maanumalya umunong paggamit ng confidential funds noong sila pa ang security detail ng Vice Presidente. Sa pahayag naman ng OVP, naimpormahan sila sa utos pero walang ibinigay sa kanilang paliwanag kung bakit. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita. Ang target talaga po nila mga kareaksyon si VP Sara nung gagawin natin, di ba? Ang gagawin na lang natin ngayon, yung gagawin natin. Kasi para yatang sinasagad yata ni Bongbong Marcos ang mga taong bayan. Hindi natin alam ha, baka October 12 tapos na lahat yan. Baka hindi naaabot na November o December si Bongbong Marcos sa Malacanang. Kaya huwag sa kanya, bumaba ka na dyan. Wala na, tapos na. Sir, yung comment niyo lang po sa resignation ay sa pagkaka-appoint ni Secretary Remulla. Three things. One, sa taong bayan, pray. Two, sa atin lahat, bantayan. Pray daw. Three things. Yung una, sa taong bayan mag-pray. Manalangin daw tayo, si Bonjing yung nasa ombudsman. Sir, yung comment niyo lang po sa resignation ay sa pagkaka-appoint ni Secretary Remulla. Three things. One, sa taong bayan, pray. Two, sa atin lahat, bantayan. Three, kay bagong ombudsman na Remulla, congratulations and just follow your oath. So ako naniniwala lahat ng tao may talent at ang mabigat kasi pagka sa judiciary, COA, ombudsman, once na mag-oath ka, nasa sayo na yun eh. So kung magpapagamit ka sa politika, may grupo ka, may agenda kang sarili, you can do that. But if yung konsensya mo, yung direction mo, pag nandiyan ka na, di ba, we've seen that in the past eh. We've seen Supreme Court justices appointed, then they went against the president. Di ba? Kasi sabi nila, sandali lang, pag appointed na. So ako, it's a clean slate for me. Ha? Give Boying Remulla a clean slate, then bantayan kung anong gagawin niya. Yes. Sir Mary Monriguez from One News. Balikan ko lang po yung sa kudeta. Nasabi po kasi na Sen. Aimee, lagi naman daw po yung nagiging topic sa minority. Pero ngayon po ba, walang ligawan ng boto, ng signature po for a change of leadership? Linawin ko lang ha, nagtatanong ngayon One News. Yung una kasing naglabas nung nagkagulo, ano yun? One TV po yata. One TV. So akala nung lahat, it was a affiliate, di ba? So okay. Walang active na ligawan in the sense nung nilabas ni Senator Lacson yon, I can tell you, wala akong kinakausap. Okay. So, kausap kami ni SP Soto sa phone, I think the other day, about some things lang and etc. Tapos sabi nga niya, basta tayo yung friendship para nakakapag-usap tayo. Tapos inuulit nga niya. Sabi ko, tapos sabi nga niya, hindi kami actively. Sabi ko, SP, basta't yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag may lilipat. Diba? So, hindi mahaba usapan namin, but ang point ko is that, in a sense, there's always a ligawan, but in a sense na yung parang kami ni Cheese nung natanggal kasi Senator Migs. Parang nasa isang kwarto kami noon. And mabilis nangyari. Parang within 24 hours, tawagan, get the signatures. Obviously sila, nung tinanggal nila si Senator Cheese, obviously that Friday, Saturday na sinasabi ni Ping, something similar. Hindi nangyayari ngayon yon. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat, or welcome kayo sa amin, syempre pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan.
But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan eh. But you can't take it away from the supporters of the majority na may social media na mainit silang wag palitan. And you cannot take it away from our supporters, di ba, all around the country na gusto na rin silang palitan. So that's the reality there. Sir, dun sa Blue Ribbon lang, ang nakabitin ho kasi doon yung invitation kina Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. Are you expecting or are you asking the next chairman na ituloy yung plano na yun? Ipatawag po yung mas mabigat yung kay former Congressman Zaldico kasi pag hindi pumunta, pwede i-contempt. Diba? Which ginawa din ng House sa ibang mga nag-abroad. Pero kay Speaker Martin kasi it's his option talaga kasi congressman pa rin siya. Whether pupunta siya hindi. Diba? But hindi mauubusan ng mga ganyan argument among the senators. Na pwedeng in the open, pwedeng sa caucus pag-usapan, but yung direction ang importante. At yung sabi ko nga, dapat definition of terms. Di ba kasi yung na-offend si Senator Marcoleta at yung iba naming member nung sinabing, hindi pa kayo clear. Wala akong problema na tingin ng mga tao guilty o inosente, pero hindi role ng chairman magsabing cleared ka o hindi. Role ng committee yon pag may conclusion na kayo. Kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Pero yung sinasabi ko, mas madali yung kay former congressman. Kasi nga, hindi na siya congressman eh. So, pag in-invite mo, tapos hindi pumunta, pwede ka na mag-show cause, tapos pwede ka na mag-contempt. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala po masyadong sumusuporta. So far si Senator Erwin, pero tinanong lang, may kolatilya lang siya bakit wala yung mayors. Tapos si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So, kumbaga sa isang produkto, hindi na bente. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, ano purpose niyan? Why are you pitching it? Two Baka things. pamumulitika. Okay, one, it's an improbable. It's not impossible. I mean, kailan ka pa mag-iisip mag-cleansing, mag-clean slate? Kapag sinusunog na ang bahay ng mga congressman, senador, or may people power na, or may communist or fascist takeover. So it's just a food for thought now. Number two, ba't ko naisip to? Ganun ako mag-isip na hindi mo pwedeng sabihin, I'm willing to die for my country, I'm willing to sacrifice, etc. So, I don't sacrifice other people. Hindi pwedeng sabihin, alam mo, para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer, all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna. Basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. Diba? And the idea might not be good right now, and if they come up with solutions, yung ICI or Blue Ribbon, baka baliwala na tong idea na to. Pero pagka hindi nagkaroon ng solusyon tong sa corruption, tapos lalong lumitaw yung napakarami pa, there might be more radical solutions that we all won't like. Sir, long shot lang. Ang Change of type of government. we have to have change. Baka mas ano? No, so we have to have change of values eh. Yung Chacha, meron nagtutulak niyan pero pabor sa kanila. Eventually, you do need charter change. There are things in our charter that needs change, but charter change cannot address corruption eh. Kasi it's not the system of government, it's the system of values, yung character, yung paniniwala, yung identity natin. Lahat ng bansa na kung saan yung cheating, stealing, and lying, kahit gaano kaliit, ay pinaparusahan at masama. Mas maganda ang takbo nila sa anti-corruption. Pero lahat ng bansa na parang konting plagiarism, okay lang. Daya sa exam, okay lang. Huwag ka magbayad ng taxes, jaywalking, okay lang.
Magnakaw ka, basta't konti, okay lang. Yun, dun sumasama. So we really have to have a change in values and culture. Unfortunately or fortunately, I don't really know which, leadership matters eh. So ang problema natin ngayon, leadership, may